dahil na sa mga bagay na nagaganap, amen, at ang kaaway natin ay hindi tumitigil, ang mga lobo sa Pinas Scripture ay lagi nakabantay, nagsisiyaw sila sa kanilang mga buhok, nandun sila sa kanilang puta, umiiyaw sila ng mga tsakal sa mga maligayang palasyo, at ang kanilang mga panahon ay malapit ng sumapit, at ang kanilang mga kaarawan ay hindi nagkakagal. Pagamat nandoon yung mga kaaway na gusto sumira sa ating pananampalataya, huwag kayong pag-alala mga kapatid, dahil nang matatapos ang lahat ng ito, sabi ng Scripture, hindi na sila magtatagal, ang araw nila ay malapit ng sumapit. Pagamat sa ngayon, sila ay tumatawa, sila ay masaya sa kanilang mga palasyo, nagsisiyaw sa kanilang mga muog. Pero alam niyo ba mga kapatid, sabi ng Scripture, darating ang panahon ng karawan nila ay hindi na magtatagal. Muli ang ating hindi nagagawa natin dahil sa pagbabagong lakas na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay pananampalataya. Amen. Habakuk chapter 2 verse 3, sapagkat ang pangitain ay sa panahon takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi mga gugulaan, bagamat ang buduwal ay hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating at hindi na magtatagal. Lahat ng panahon na ito, amen, na ating kinabubuhayan, yung mga araw na ating pinagtitiisan, subok, sa problema, ang lahat ng ito, sabi ng Scripture, darating ang panahon ng lahat ng ito wawakas. Ang salita ng ating Panginoon ay naisulat na sa Scripture. Nangyari na ito, kaya lang, kailangan ba natin ulit? Ito isa sa pinakamahirap na gawin, mag-ipend. So, they that wait upon the Lord. So, habang naghihintay tayo, magbanibagong lakas tayo sa iyo. Let us renew our strength. Amen. Sa mga panahon ng hirap, tayo laging manalangin. Minsan kasi ang iglesia, kaya nagkakaganito pinukulang sa panalangin. Napakahalaga ng iglesia maging mapanalangin. Ang pamilya ay puno ng panalangin. Ang bawat isa ay puno ng mga dasal. Amen. Napakalaking bagay nito. Tulong ito sa ating pananampalataya. We have to be very prayerful. Habang tayo naghihintay sa ating Panginoon, habang tayo nag-aangay sa kanyang pagsiting, let us renew our strength. Tayo manalangin, tayo maglingkod sa ating Panginoon. Magbagong lakas tayo. Amen. Hallelujah. Habang tayo naghihintay ng pagpapanahon. Sa paglulugod, sabi ng Scripture, hallelujah, habang tayo naghihintay, sabi ng Scripture, ang angel daw, habang siya naghihintay sa lampak, amen, ng problema, nandun siya kailanman. Hallelujah, alam niya ang Diyos, hindi siya nagkulang. Hindi siya lumalayo sa lugar na kanyang kinalalagyan, kasi alam niya doon sa kanyang kinalalagyan, nandoon yung bato na kailangan niyang pagkumpugan ng kanyang mga kulaba sa mata. Amen. Alam niya, hallelujah, doon sa lugar ng kanyang pinananalagian, hallelujah, nandoon lang ang kanyang hinahanap na makakatulong sa kanya. Minsan, ang mga tao, ang mga Krisyano, hallelujah, sa mga panahon na pagsubok, naghahanap ng mga ibang bagay para magsolusyonan ang problema nila. Pero alam niyo ba, ang solusyon sa lahat ng problema natin, narito lang kasama natin. Agad ito, pag naglulugod, sabi ng Scripture, sa ng propeta, ating Panginoon, amen, nandun lang siya, hinahanap niya yung bato na malapit sa kanya, doon niya iniuntog yung kanyang ulo. Para pag dumugo ito at tinamaan yung mga kulaba sa kanyang mata hanggang sa makakita siya. Ganyan ang mga naghihintay sa ating Panginoon. Alam niya kasi ang Panginoon, hindi siya nagkulang. Pinatutunayan niya ang kanyang pangako. Kabi-kabilang kalaban. Hallelujah. Amen. Pero sa mga naghihintay sa ating Panginoon, ay kailangan magbago ng lakas. Sabi ng propeta natin, Jehovah Jireh. Sabi na rin, that's what Moses used, is keep people alive for 40 years and not a people, one among them. Isn't that wonderful? Because he uses God's word. You can't go wrong as long as you are using the word. Stay with the word. Moses daw, sa loob ng 40 taon, amen, hallelujah, napagtiisan niya ang bayan ng Israel. Pero sabi ng propeta ng ating Panginoon,
Hindi siya, amen, hanggat nasa salkasa ng ating Panginoon, amen, at nandun siya, lumalakad siya, nag-i-stay siya sa salita ng ating Panginoon, nandoon ang gabay ng ating Panginoon. And you stay with the Word, using the Word, staying with the Word, hallelujah. Sabi niya, ang akin daw, sa panahon daw ng weakness, amen, hallelujah, ang lagi niyang hinahanap yung bato. Sa John chapter 12, verse 46, sabi niya, 46. Yung 15 verse 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Amen. Abide in me and I in you. Sabi ng scripture, gaya ng sanga na hindi nakapagpunga sa kanyang sarili maliban sa nakapagod sa puno. So yun na gawin natin. Mag-abide tayo sa word, mag-stay tayo sa word. Huwag tayong aalis sa lugar na ating pinalalagay. Kasi nandun lang ang ating pagpapala. Nandun lang ang bato na ating kailangan. Hindi natin kailangan lumaki sa ibang lugar, lumayo sa ibang lugar. Kasi alam natin na ang Panginoon, natin kasama natin. Hindi na tayo kailanman iniwan. Yung ating mga panalangin na lagi natin inihilig sa Kanya, kanta niya ang Panginoon, nandyan na siya, nakikinig siya sa atin, in sa amen. Gusto niya makita sa atin, tayo seryoso doon sa ating mga prayer, yes, amen. 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 Sabi na rito, yung mga natin sa akin, at ako sa inyo gaya ng sanga, na nakapag-bunga sa kanyang sarili, maliban na nakabit sa puno. Kayo din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin at ako sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Tandaan niyo, yan ang pangako ng ating Panginoon. Pag tayo nag-stay sa kanya, hindi tayo mamumunga ng konti, kundi mamumunga tayo ng marami. Amen. Lord. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, marami. Kasi sa scripture. Kapag tayo nanatili sa kanya. Amen? Sapagkat kung kayo'y hihiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ibig sabihin, pag malayo tayo sa ating Panginoon, there's nothing we can do. We can do. Lahat ng bagay magiging mukhang imposible kapag tayo ay malayo sa ating Panginoon. Kapag tayo nakaumpog sa ating Panginoon, lahat ng bagay ay posible nating magawa. Amen. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y nakatatapong katulad ng mga sanga at matutuyo at ang mga katinpunit, mga iyahan sa apoy at mga susunod. Kung ako'y manatili sa akin at ang mga salita ko manatili sa inyo, ang ninyo, kung ano mang inyong ibigin at gagawin sa inyo. John chapter 15 verse 16, last verse. Ako hindi ninyo hinilang, ngunit kayo hinilang ko. Napakalang ibigay ito sa atin. Hindi tayo pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa atin. Kaya hindi tayo dapat magmamalaki sa ating dahil tayo narito at naglilingkod tayo sa Diyos ngayong gabi. Hindi magpasalamat tayo dahil ang Diyos ay pinili tayo na maglingkod ngayong gabi. Hindi tayo ang pumili, sabi ng scripture. Hindi tayo ang naghirang, ngunit kayo'y hinirang ko, sabi ng ating Panginoon. Akin kayo inihalal upang kayo magsiyaon ang pagsipangbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay sa inyo. Anong bagay na ating hingin? Sabi ng ating Panginoon, do it in my name. Sabi ng scripture. They that wait upon the Lord. Hallelujah. They that wait, don't be weary. If you get the word of the Spirit and sacrifice your own belief and lay it on the cross, something gets to happen. Pagkato tayo naghintay sa ating Panginoon, huwag tayo mag-alala. Tayo matakot. Amen. Hanggat nasa iyo ang salita, ang Espiritu ng ating Panginoon. And sacrifice your own belief. At ibigay mo ang iyong buong pananampalataya. And lay it on the cross. Ilatag mo, ihain mo sa krus ang iyong mga hilingin ngayong gabi. Something's got to happen. May magagawa. Kaya na meron tayong awit alam ko may magagawa ang Diyos.
Last station. Till that time, may we live faithful to Him, who is faithful to His word, in the name of the Lord Jesus. All have faith in God, baptized sila ng pananampalataya sa Diyos. All believe in God. No one doubt, walang kailangan. God, but only believe. Tayo na natin umawit sa ating Panginoon.